Bawat tumayo at tayo po ikot, batiin po natin ang ating mga kapatid ng magandang umaga. Sige po, tayo po ay umikot, huwag po nating hayaan na hindi po natin makamayan ang ating mga kapatid. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. So muli sa umaga pong ito, sa araw na ito, muli nating ihanda ang ating pong mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. Muli tayong aawit ng buong puso, buong espiritu, and let's just welcome the presence of the Lord in this place. And as we sing, Lord, we belong to you. Lord, ako ay sa'yo lamang, Panginoon. Muli nating awitan ang ating Diyos at sambahin ang ating Panginoon. Up our hands to the Lord. I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows. I long to love you with all I am. I belong to you. Here
your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows how to love you with all I am. Now I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am to you. Now I belong. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, I am yours. Your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you. Oh, we want to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. I belong to you. All I need, your spirit, your word, your truth. Hear my cry, my deep desire to know you more. We want to know you more. In your name, I will lift my hands to the King. This anthem of praise I bring, heaven knows I long to love you with all I am. Sing, I belong to you. I belong to you. Oh, I belong to you. We belong to you. I belong to you. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Oh, we belong to you, Lord. We desire for more of you, Jesus. Hallelujah. Oh, Father God, our Heavenly Father, we thank you, O God, for the gift of today, O God. Lord, we thank you, we praise you, we glorify your name. We exalt your name on high, O Father God.
Yes, O Lord. Thank you, Lord God, for the gift of today, O God. Thank you that once again we are gathered together, O God, for your glory, O Lord. We thank you, O God. In this very moment, O Lord God, we are asking for your divine mercy, O Lord God, for the wrongs that we have done, O Lord. Thank you for giving us, O God, the chance to correct the wrongs that we have done, O Lord. And thank you, O God, for your forgiveness. Father God, we are so grateful, O Lord, for this wonderful morning, O God. We will again hear your words, O God, for us. And thank you, O God, for the privilege of God of knowing you more, O Father God. Lord, we ask you to anoint the man who is going to share your words for us this morning, O God. Holy Spirit, be with us. Holy Spirit, give him the wisdom, the knowledge, and the understanding that he needs, O God. And so with us, O God, give us the wisdom, O Lord. Soften our hearts, O God, so that we can understand fully your words for this morning, O Lord, and that we can apply it in our daily lives, O God. Holy Spirit, be with us. Let your presence fill this place, O Holy Spirit. Give us always, Holy Spirit, everything that we need. Be with us, be in the midst of us. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. We give you all the highest praise, glory, and honor in the mighty name of Jesus through the power of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. Amen! Good morning, church! Yan, sa umaga pong ito, muli tayo magpapasalamat sa ating Panginoon sa lahat po ng kanyang ginagawa sa ating buhay at mga gagawin pa. Katulad nga po nung team natin for this month. Ano po yung team natin for this month? The best is yet to come. Yan. Kaya pasasalamatan natin ang Diyos sa kanyang mga ginawa at gagawin pa sa ating pong mga buhay. Amen? Kaya po muli, sama-sama tayong aawit. Sama-sama tayong magpupuri sa ating Diyos sa buhay. Amen? Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Come on, church, we will sing you live. You live, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing it again, my Savior. My Savior, Redeemer,
came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. So you live, Lord. You lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live. Sing hallelujah, hallelujah. For all you've done, you lived, you died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. Sing hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Oh, we thank you for everything that you've done. Nothing is impossible to you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who gives me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Say strongholds are broken. Strongholds are broken. I am living by faith. Say, nothing is impossible. Oh, oh, oh. Nothing is impossible. Oh, oh. Say, I'm not gonna live.
worship you. Kunin nga, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Diyos. At kami, Panginoon, ay naniniwala na marami ka pang gagawin sa aming buhay. Lord, alam ko marami ka nang ginawa sa amin. At alam din namin na mas marami ka pang gagawin in our future, Panginoon. Lord, sa umagang ito, patuloy naming itataas ang iyong pangalan. Patuloy naming papupurihan, Panginoon. The most beautiful name, the most wonderful name, the name of Jesus. Wala kang katulad. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. We didn't want heaven without. So Jesus, you brought heaven down. Oh, thank you, Lord. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of. What a wonderful name. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Come on, church, we will sing it again. We didn't want heaven without us. We didn't want heaven without us. Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate us? Oh, what a wonderful name it is. What a wonderful name
filter before you. You silence the boast of sin and grave. The heavens, come on, sing unto the Lord. Praise out, lift up your voice, lift up your heart to life again. You have no rival, you have no wing. Come on, let's declare. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all. Oh, death could not hold, death could not hold you. The veil's up before you. You silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring to praise of your glory. For you are raised to life again. You have no rival, you have no equal. Now and forever, yes, you reign. Oh, in the name of Jesus, yours is the yours is the glory, and sing again. Oh, death cannot hold, death cannot hold you. The veils are before you. You silence the bones of sin and grave. The heavens are rolling, the praise of your glory. For you are raised to life. You have no rival, you have no rival, you have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name. Come on, lift up the name of Jesus in His place. The most powerful name, the most beautiful name. What a powerful name it is. Nothing can stand. What a powerful name. Sing it again. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Shout the name. Declare the name of Jesus. And nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of what a powerful name it is. The name of Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every
burn like the fire. Sing, there is power in your name. Your name is power. There is healing in your name. Oh, your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Sing, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Come on, lift up the name of Jesus in His place. Come on, cry into the Lord. Pour out your worship. Yes, let our King be lifted up. Hosanna, in the come on, lift up the name of Jesus. Let our King be lifted up. Hosanna, be lifted higher, be lifted higher. Sing higher, higher. Lifted higher. Lord, we lift your name. Lord, we glorify your name. Lifted higher. Sing higher, higher. Lift up higher. Oh, the most wonderful name, the most beautiful name. Be lifted higher, higher. Higher. For the last time, be lifted higher, be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted. Sing, let our King, let our King be lifted. Let our King, let our King on the highest place. Let our King, let our King be lifted up. Come on, lift up your voice, lift up your hearts, lift up your praise, lift up your worship unto the Lord Most High, the most powerful name, the most beautiful name. Oh, shout the name of Jesus. Oh, Jesus. Oh, we lift you high. We glorify your name. Hallelujah. Oh, we thank you, God. There is no other name like Jesus. Oh, the most beautiful name. Oh, we thank you, Lord, for everything that you've done. The name that brings joy, the name that brings healing, the name that brings peace. It's the name of Jesus. Hosanna in the highest. Oh, we worship you. It's so good to be in your presence. There is joy.
Hosanna in the highest. Church, this morning, nakikita ng Panginoon ang laman ng puso mo sa umaga. Ano ang pagsubok ang meron ka ngayon, Panginoon? Huwag nating kalimutan, nandiyan ang Diyos, ang makapangyarihan. May nararamdaman ka mang sakit. There is healing in the name of Jesus. May kabigatan ba sa puso mo ngayon? There is peace in the name of Jesus. Lumapit ka lang sa Panginoon. Lumapit tayo sa Panginoon. Oh, we thank you, God. Can we just sing the song again with all of our hearts? And lift up the name of the Lord. Sing with all of your heart. Kausapin mo ng Diyos. Face to face with the Lord. Declare how good He is to our lives. Sing Hosanna. Hosanna. Oh, lift up your worship. Up your praise, let our King sing, be lifted higher, be lifted higher in our lives, in our family, in our children, in our work. Oh, lift up the name of Jesus in our lives. Be lifted higher. Oh, higher. Be lifted higher. Oh, lift up the name of Jesus in your school. Be lifted higher in our church. Higher, be lifted higher. Oh, we lift your name. Be lifted high. The name of Jesus. Higher, be lifted higher. Oh, let His name be lifted up. Our King. Let our King, let our King, oh, let the King of Kings be lifted up. Our King be lifted. Let the King of Kings be lifted up. Our King be lifted up. Hosanna. Oh. In the
Panginoon, sa iyo lamang ang pinakamataas sa papuri at pagsamba. Lord, walang ibang pangalan ang maitaas sa lugar na ito, Panginoon, kundi ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Lord, we give you all the highest praise. We give you all the highest worship that you deserve. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Inaanyayahan po natin ang lahat ng mga bata. Hindi po atin pong ipapanalangin ang mga kabataang ito. Okay, sige po, let's pray for them. Let's stretch our hands towards these children. Father God, thank you Lord for today. Thank you once again, Panginoon, sa buhay ng mga kabataang ito. At Lord, once again, we dedicate their lives unto you, O God. Thank you Lord sa mga kabataang ito. Panginoon, we speak blessing unto them. We speak good life unto them. We speak abundance unto their lives, Father God. At Lord, sa kanilang pag-aaral, Panginoon, we speak wisdom, we speak knowledge, oh God, na kung saan yung mga tinuturo ng teacher nila dito sa Bible school and even outside, Lord God, sa kanilang proper schooling, Panginoon, sa kanilang mga kanilang eskwelahan, Panginoon, you will guide them, you will teach them the way they should go, Panginoon. At Lord, lalaki po sila, Lord God, na may malalim na pagkakakilala at takot sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa kanilang buhay, Panginoon. And once again, Lord, we declare favor upon them, protection upon them, O God. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amen. Praise God. Are we glad that we are in the house of the Lord today? Amen. Sabihin mo nga po sa katabi mo, I'm so glad that you are here today. Yung totoo naman po na nagagalak po tayo na kasama natin ang bawat isa. Amen. So, we're so glad to be in the house of the Lord and we're so glad today, amen, na kasama po natin ang ating Kuya June and Ate Jude Shabal. Welcome po, welcome home. Ayan. Although paalis na po ulit yata sila, pero we're so glad that you are here. Amen. Maging ang bawat isa po sa umagang ito, we're so happy. Ayun, si Kuya Sachi din pala nandito. Kuya Sachi, we miss you. Ayan. Ayan po, maging ang bawat isa. Praise God. Ayan, so purihin po ang Panginoon sa umaga pong ito. Si Labisha po ay nasa Mindoro. Kahapon po, nagdiwang po ang ating J. Blue Bako ng 7th year anniversary. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang katapatan sa atin pong J. Blue Bako sa Mindoro. So, praise God po. At si Rev Stella po ngayon ay nasa J. Blue Salinas. Siya po ang speaker po natin doon. So, and we praise the Lord dahil hindi man po natin kasama ang ating mga tatay at nanay ng tahanan natin dito sa J. Blue family, but
the presence of the Lord, the Spirit of God is in our midst. Amen? Sino po ang sobrang malayang-malayang nakapagsamba, nakapagpuri sa ating Diyos na buhay this morning? Ang sarap po magpuri sa Panginoon, no? Na kung pwede lang ay, kumbaga, we just worship Him continually because He deserves all the praise, all the glory, all our worship na para lang po sa ating dakilang Diyos. Amen? So, praise God. Sa umaga pong ito, ayan po yung kanilang picture kahapon. So, praise God na napakadakilang bagay po na ginawa ng Diyos sa bawat isa po na umattend po ng ating anniversary po sa J. Blue Bako. So, praise God. So, sa umaga pong ito, katulad po na nabanggit ni Kuya Van kanina, na yun nga po, as God had given to Bishop po na this month of July, ang ating pong theme is, yun nga po, the best is yet to come. Dahil alam po natin, ang Diyos po natin, He is our best God and He loves to give best to His children. Amen? Sino pa mga anak ng Diyos dito? Taas po ang kamay. Amen. Amen. So, praise God po at napakabuti po ng ating Diyos. So, may tanong lang po ako sa bawat isa. Sino po dito sa ating kalagitnaan na kumbaga, you have planned the best plan for your family or para sa sarili mo, para, let's say, sa mga magulang mo, or dun sa mga malalapit na tao sa buhay mo. Meron po ba na we plan for our family? Amen? At alam niyo po ba na kung tayo po, we can plan the best plan for our families. Pero meron po tayong Diyos Ama na nasa langit who has the best plan to each and every one of us. Amen? So, tayo po ay magsimula na. Ayan po ang ating pong key verse ay makikita po natin sa Jeremiah 29, verse 11. Pero balik lang po muna tayo sa verse 10. Can we all stand up as we read the Word of God and honor the Word of God this morning? Ayan po, sama-sama po nating basahin sa Jeremiah 29, verse 10 to 11. Kuya Henrik, meron na po ba? Ayan, nababasa po ba natin? Ako po, hindi ko nababasa yung nasa likod, kaya tatalikod po ako dito. Sabay-sabay po nating basahin. And, for thus says the Lord, after 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word toward you, and cause you to return to this place. Verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Praise God. Tayo po ay makakaupo na po sa ating mga upuan. And we also want to acknowledge yung mga kasama po natin sa online this morning, sa atin pong mga kasama sa live streaming. Good morning po sa bawat isa. We pray na ang presensya po ng Panginoon ay maranasan nyo, nasaan man po kayo naroon. So, ayan po, kung makikita po natin, ito pong Jeremiah 29, if we will read the whole chapter of this, ito po ay pangako po ng Diyos or letter, word po ng Diyos sa mga taga-Jerusalem, sa mga captives na from Jerusalem na nasa Babylon during that time. So sabi nga po ay letter po ito ni Jeremiah. May word po ang Diyos na binigay kay Jeremiah na isinulat niya po sa mga captives during that time. At ito po ay para sa mga priests, sa mga prophets, at sa lahat po ng mga tao na kumbaga kinuha po ni King Nebuchadnezzar para po, yun nga, dalhin sa Babylon at maging captive po sila. So, kung yung nabasa po natin sa verse 10, sabi po doon ay 70 years sila pong, kumbaga, ika-captive or na-captive ng Babylon. Although, sabi nga, kung babasahin po natin yung mga previous verses, sinabihan na po sila ng Diyos, the word of God towards them ay magtanim na po sila doon, magtayo na sila ng bahay nila, magsiasawa yung mga anak po nila at magpakarami sila. Huwag po nilang hayaan na kumonte sila. Kumbaga, God has given them direction or instruction. At ito nga po, sa verse 10,
before po verse 10, sinabi po ng Diyos doon na huwag kayong maniniwala sa mga sasabihin ng mga propeta ninyo na yun nga, ilang taon lang kayo dyan. Kumbaga, God had given the span of time kung gaano po sila mag-stay sa Babylon. And that is for 70 years. Pero may pangako po ang Diyos. Sabi nga po, pag daw po natapos yung 70 years, ano po ang sabi ng Diyos dun sa verse 10? I will visit you and perform my good word toward you. Ayan po, kumbaga may pangako po ang Diyos na bibisitahin niya muli ang mga Israelita na nandoon sa Babylon. At sabi niya po doon na gagawin po niya ang kanyang mabuting salita para sa mga captives po during that time. And cause you to return to this place. Papabalikin po sila dun sa kanilang mismong tahanan. At pagpasok po sa Jeremiah 29:11, ito na po yung good word ng Diyos sa kanila. Ano po yon? Muli po, sama-sama po nating basahin. 1, 2, 3, and for I know the thoughts, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. So, sa verse po nito na ito ay medyo hihimay-himayin po natin. Ano po, para mas maunawaan pa po natin lalo, ano po yung nais po ng Diyos na kapahayagan po sa bawat isa sa atin. Hindi man po tayo captive ng Babylon, pero yun nga po, kumbaga, if we will just look yung pong ating pangalan po nito, history, di ba po, ang Pilipinas, napakaraming bansa din po na sumakop sa atin. Ano po, maraming, kumbaga, nag-captive sa Pilipinas. Kaya po habang pinag-aaralan ko po, to sabi ko parang hindi ganun na nalalayo ang history ng Israelites sa atin dahil tayo rin po ay na-captive. Pero, sabi nga po, kahit na gano'n na inalaw po ng Diyos na makaptive ang mga Israelites, hindi po, kumbaga, ang Diyos po ay hindi nawala ang kanyang pag-ibig sa mga Israelites. At ganoon din po sa bawat isa sa atin. Maari pong hindi tayo literally captive, pero somehow part of our lives ay may captivity sa buhay po natin. And this is the good word of the Lord for us this morning. That, sabi niya nga po, ang kanya pong kaisipan para sa atin ay, sabi nga po, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. So, kung makikita po natin, sa NIV, ang ginamit po dito, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Yung thoughts po and plans, kumbaga, it almost, kumbaga parang sa Hebrew word, halos magka-meaning po sila. At sabi po dito, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. So, sabi nga po, yung plans and yung thoughts po ng Panginoon, kumbaga, sabi nga, ang example po nito is, kumbaga yung woven, designed, kumbaga yung calculated invention, kumbaga detalyado ang kaisipan at plano po ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Kumbaga alam na alam po ni Lord ang bawat disenyo na inilagay niya or plano niya sa bawat isa sa atin. Sabi nga po sa salita ng Diyos, ang bawat isa po sa atin, we have a book in heaven. Sabi po sa salita ng Diyos, di ba, na bago pa po tayo isilang sa mundong ito, meron na pong isinulat ang Diyos na nais niya na lakaran natin ng bawat isa. So, may plano na po si Lord. Bago pa po tayo ipanganak sa mundong ibabaw na to. Alam na po ni Lord na ipapanganak tayo sa mundong ibabaw na to. At sabi nga po is, God is actively working in your life. Simula po nung ipanganak tayo sa mundong ito, hanggang sa kasalukuyan at hanggang sa mga darating na panahon, God is actively working into our lives. Amen? Do we believe that? Or ang nasa isip po natin, tayo yung gumagawa ng tadhana natin. Tayo yung kumbaga, yes, the free will is in us. Pero sabi nga po, katulad nung nabanggit po ni Bishop last week, di ba po, if we surrender ourselves to the Lord, hinayaan po natin yung plano niya na mangyari sa buhay po natin,
kumbaga yung plano po ng Diyos ang magaganap sa buhay natin. Unless na katulad po tayo ng mga kambing. Kaya nga po, di ba, inihilin tulad po ang mga, yun nga po, yung difference ng kambing tsaka ng sheep. Ang kambing po kasi matigas ang ulo. Kumbaga, makikipagsuwagan dun sa kanya pong amo. Pero ang sheep po, when the sheep hear the voice ng kanya pong shepherd, di ba po, susunod siya. So, ganun din po tayo. Yung plans and yung kaisipan po ng Diyos, ay pag po ito ay natanggap po natin sa ating buhay, at ito po inilakaran natin, that is yung plan at purpose po ni Lord sa buhay natin, ayun po ang magaganap sa ating mga buhay. So, sabi nga po, ito pong plans na to ng Diyos, etong thoughts ni Lord para sa atin is like a new ideas every day. Kumbaga, hindi po siya yung katulad na, kumbaga sabi nga po, flexible ang kaisipan po ng Diyos. Hindi po kunwari po, di ba tayo pong tao, we are prone to make mistake, we are prone na madapa, we are prone dahil nandito pa po tayo sa mundong ibabaw na to. Lalo na po pag ang emotion natin ay napangunahan po tayo, tendency, namamali po yung mga decisions natin in life. Di ba po, minsan we go into different way na kung saan po ang kalooban ng Panginoon. And yet, alam niyo po ba, the good news is hindi po na, ang tawag po dito, hindi po na a-amaze si Lord na nagkakamali tayo. Hindi, nabibigla si Lord, ay nako, mali, dito ka, hindi ka dyan. Kumbaga, yes, katulad nga po ng shepherd, may pangkawit siya para ibalik tayo dun sa ano. Pero po, God knows exactly who we are. Kasi sabi nga po sa salita ng Diyos, di ba, even the count of our hairs ay bilang na bilang po ng Diyos. Amen po? So, kung makikita po natin, sabi nga po, flexible po ang plano at kaisipan ni Lord. Naalala ko po kasi, meron po kaming kaibigan na yun doon po sa dati ko pong church, lagi ko pong naririnig na sinasabi sa kanya na yung tao na yon ang will ni God or kumbaga yung tawag po dito, yung dinesign daw po ni God doon sa babae na yon. And yet, dumating po sa point na hindi sila yung nagkatuluyan. Ngayon po, itong kaibigan ko pong babae na to, nag-ask siya na, ibig sabihin ba na dahil hindi siya yung nakatuluyan ko, hindi na yung best yung marireceive ko? May mga questions po siyang ganon. Pero praise be to God, dahil ang kaisipan po ng tao ay higit, kaisipan ng Diyos ay higit sa kaisipan ng tao, sabi nga po sa salita ng Diyos, ay alam niyo po ba, dumating po sa point na nakapag-asawa din po siya, and praise be to God, dahil yung naging asawa niya ay pastor pa. Kumbaga, sabi nga po, nung minsan nagkwentuhan po kami, although parang sa mata ng tao, yun na yung the best for you, pero may mas the best palang plan si God. Ibig sabihin po, kumbaga, pag nag-fail tayo sa isang bagay, it doesn't mean na second best na lang yung ibibigay ni Lord or third best na lang ibibigay ni God. Bakit po? Dahil yung hindi po ganon ang kaisipan ni Lord. God's plan for us is always the best. Although, yun nga po, may mga pagkakamali tayo, pero sabi nga po ay sovereign po ang Diyos natin. Amen? That's why we can trust His plan towards each and every one of us. Amen po ba? We can fully depend sa plano po or sa kaisipan po ng Diyos para sa atin if we submit fully to our God. So, sabi nga rin po dito na, yun nga po, God does not have one perfect plan for you. Kumbaga sabi, ano po ibig sabihin nito? Meron pong one great purpose si Lord sa bawat isa sa atin. Pero yung plano po niya ay, kumbaga, yung goal, iisa. And what is that goal? For us to become, na sabi nga po, yung, kumbaga, mag-conform po tayo dun sa image and likeness ng ating Diyos because we are created in the image and likeness of God. Amen? So, yung mga plano po natin na sa buhay, sometimes, yes, nagsasucceed, yung iba nagfe-fail, pero po, sabi nga,
kumbaga, major na plano ng Diyos sa atin ay tayo po ay mag-conform to dun sa image and likeness po ng ating Diyos. Amen? Because we are created in His image and likeness. Sabi nga po sa Genesis 1:26 to 27, na kumbaga ang disenyo po ng Diyos ay hubugin tayo. Kumbaga, yung character like Christ. Di ba po parang katulad ng mga Israelites, kung tutuusin nga daw po, 11 days lang ang kanilang travel from Egypt to the Promised Land. Pero bakit po umabot ng 40 years? 'Di ba? Parang, yes, marami pong reklamo ang mga Israelites. Kumbaga, yung mindset nila hindi na bago agad. And yet, sabi nga po, in that 40 years, meron pong ginawa ang Diyos sa puso nila. Amen? Kumbaga, tinest sila ng Panginoon. So, same holds true po sa buhay natin. Sometimes, God will brought us into a wilderness to test our hearts. Nasaan po ba yung puso natin? Nasa old mindset pa po ba ng Egypt? Or, ano po, yung pagtitiwala, yung buong puso na pagsunod sa ating Diyos. Amen? Sabi nga po, the goal never changes. Kumbaga, maiba man po yung mga plano, maiba man po yung mga pinagdadaanan natin, pero the main goal is for us to have the character like Christ. Amen? Dahil po pag may character po tayo katulad ng ating Panginoong Jesus, sabi nga po ay, hindi man ganun ka, kumbaga whatever situation we have, we will have that satisfaction sa puso po natin. Amen? Kumbaga, sabi nga po, anuman po yung sitwasyon ng ating mga buhay, we can have that contentment as long as Jesus is with us, as long as our Lord is in our hearts. At yun nga po, minomold niya tayo. Sabi nga po, God is changing us from His glory to glory. Amen? We are, kumbaga, being changed by the Lord from faith to faith, from glory to glory. So, one step at a time. Kumbaga, as long as nandito pa po tayo sa mundong ibabaw na to, patuloy po tayong binabago ng Panginoon. Amen po ba? Meron at merong mga bagay na binabaklas po si Lord na maling kaisipan or hindi po naka-align sa kanyang salita. At sabi nga po, ang pag po tayo ay dumating na dun sa perfection, ayun na po yung we can now meet the Lord. Amen? We can now face our God face to face. So, kumbaga, ang plano po ng Diyos for us is always, kumbaga, there are always new things or, kumbaga, hindi po natin maaarok agad. Minsan, there are seasons na talaga pong we wait para po talaga malaman kung ano yung plano ng Diyos. At meron din naman po na sometimes God reveal His plan ahead of time or yung kumbaga, pag nag-seek tayo sa Lord, nire-reveal niya agad. But sabi nga po, yung plan po ng Diyos sa atin is the best plan that we could ever have sa buhay pong ito. Amen? As long as we trust in Him, as long as we put our confidence sa Panginoon na sabi nga po, yung plano niya ay laging higit. Another thing po na testimony na naalala ko po na na-share sa akin, meron po kaming dati, yung pastor po namin dati doon sa pinanggalingan ko pong church, binigyan po siya ni Lord ng assignment to make a house of prayer. So, kumbaga lahat ng ideas, lahat ng interiors na alam niya, talaga pong, at yung magagandang nakikita niya, kinolect niya, at pinagsama-sama niya. In short, na yun nga po, praise God, na buo po yung prayer house na yon. And then after that, the Lord told her na, now it's time na yung bahay mo naman ang i-build mo. Sabi niya po sa Panginoon, Lord, lahat na ng ideas na bigay ko na po. Kumbaga, parang lahat ng magagandang ideas na alam ko or kumbaga yung nakikita ko na mga pwedeng gawin, nailagay ko na sa house of prayer. Parang hindi ko na alam kung paano mabubuo yung bahay namin. Ganun na po yung kumbaga yung sinasabi niya kay Lord. Pero alam niyo po ba, si Lord po yung nabigay sa kanya ng wisdom. Kung paano po, anong design, kumbaga, ano yung mga interiors na ilalagay. And praise God, yun nga po, yung house of prayer po at yung bahay nila ay magkatabi. So,
pero makikita po natin doon, kahit nabuhos na niya lahat ng ideas, yung plans na meron siya, pero ang Diyos po natin, hindi na uubusan ng plans and ideas and thoughts para po sa atin. Amen? Because He is the God na, sabi nga po, yung wisdom sa Kanya nanggagaling, yung good plans, yung good thoughts ay sa Kanya nanggagaling. So, kung sa tingin po natin, lahat na ng magagandang plans na isip natin para sa sarili natin, sa pamilya natin, mas meron pa pong magandang bagay na nakalaan ang Diyos ahead of us. Amen? Kumbaga, let's just keep on trusting the Lord na hindi pa po natin nararating yung best of the best na inilaan po ng Diyos. Ito naman po, personal testimony ko, that way back 2007, meron po kaming kumbaga nagkaroon kami ng yung tinatawag na unleash na parang after po ng yung kumbaga parang sa iba pong term ay parang ano po tawag doon? Kumbaga deliverance, ganyan. Kumbaga parang transformation weekend. After po noon, the last part is someone will give you a prophecy. At ako po that time, that was my first time ko po ba or second time I think, na makareceive po ng prophecy. And naalala ko po, yung prophecy po sa akin ay sabi po doon na sa tingin ko daw po, sabi ni Lord, kumbaga, kontento na ako kung nasan ako. Which is that time po talaga, kontento na po ako kung nasan ako, naroroon. Pero sabi po din ni Lord sa akin, kumbaga, the best is yet to come. Mas may maganda pa siyang plano sa buhay ko. As I was thinking of it, way back to 2007, at ngayon pong 2026, for almost, 19 years, di ba po? Parang doon po sa 19 years ngayon, kung babalik po ako doon sa dating ako noong 2007, hindi ko po nakikita yung anong meron ngayong 2026. Pero si Lord po, alam na niya. And praise be to God, dahil as I remember that prophecy po sa akin, I praise God for everything na binigay po ni Lord sa akin. Kumbaga, yun nga po, in those period of time, binigyan po ako ni Lord ng sarili kong pamilya, binigyan po ako ni Lord ng 2 anak. Kumbaga, it's beyond my imagination, my thoughts, my plans sa buhay ko po. Kumbaga, yun nga po, and even now, we are all serving the Lord. Kumbaga, kumbaga, kung titingnan po natin, minsan, we settle kung nasaan tayo. Di ba po? Parang, kasi alam natin, that's the best na ng buhay natin. Pero po, I believe this morning, the Lord is telling to each and every one of us, our best is yet to come. Mas marami pa pong bagay na magandang gagawin ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit nasa tingin mo, nasa best season, best time ka na ng buhay mo. Amen po? There is more to come sa Panginoon. Marami pa pong bagay na gagawin ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. And another thing po is, yan nga po sabi po dito, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Ano daw po yung plano ng Diyos? Plans to prosper. Sa New King James po is peace. That peace is, sabi nga po, it's the shalom. Ano po ba pag sinabing shalom? Shalom means, kumbaga ang Hebrew word po nito, ang meaning po nito is nothing missing, nothing lacking. Ibig sabihin po, completeness, perfect, whole, prosperity, well, health, and safety. Kumbaga, lahat na po ng magagandang bagay na isipin natin. Kumbaga, that is shalom, that is peace. Kasi di ba po, parang minsan po ang kaisipan lang natin, ang peace is wala kang kaaway, di ba po? Kumbaga, payapa yung buhay niyong pamilya, payapa ka kung nasan ka naroon. Pero po, the peace that comes from God is shalom. Ibig sabihin po, nothing missing, nothing broken. Gusto po ni Lord ay ito nga po, kumbaga, ma-receive po natin yung sinasabi po sa Philippians 4:7. Sabi nga po doon, and the God of peace, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds
through our Lord Christ Jesus. Kumbaga, kung makikita po natin dito, nais po ni Lord na matanggap natin yung peace na yon, na yung shalom na yon, na magbibigay po sa atin ng completeness. Nang sabi nga po ay wholeness, na makikita natin yung sarili natin na although materially or kumbaga parang in this world, parang wala tayo ng lahat ng, hindi lahat po ng bagay ay meron tayo. But if that peace that comes from our God, ay meron po tayo. Kumbaga, merong satisfaction, may completeness. Hindi po natin nararamdaman na may kulang sa buhay po natin. Amen? Because that is the peace of God. At sabi nga po, yung shalom po na yon is about our relationship to the one who provides sabi nga po, all of the other aspects of completeness. Kumbaga yung relationship natin with our God. Kumbaga sabi nga po, that shalom, that peace, hindi po natin siya makukuha saan mang bagay. Saan mang lugar, saan mang bagay. Sabi nga po, yes, maganda na nakakapasyal tayo sa mga iba't ibang lugar, nakakain natin yung gusto natin or nabibili natin yung gusto natin. Pero sabi nga po, at the end of the day, talagang ang makakapag-satisfy lang po natin, walang iba po kundi ang Panginoon. Amen? That's, kumbaga, completeness. Kumbaga, sabi nga po, yung whole, yung wellness ay nasa atin lang pong dakilang Diyos. Amen? At sabi nga po, we do not find prosperity, peace, wholeness on our own. Kasi po, pag po yung relationship natin sa Diyos ay hindi po natin, kumbaga, priority, lagi pong parang merong kulang, di ba? Parang laging, kumbaga, yung kaluluwa po natin, meron siyang hinahanap lagi. Pero po, if we prioritize yun nga po, yung presence po na ating Diyos, yung Kanya pong word, yung ating relationship with Him, ay, sabi nga po, we will receive this peace, this kind of peace. At sabi nga po dito na the intention of God's purpose for us is shalom, to have that peace that passeth all understanding. Sabi nga po sa 3 John 2, di ba po, ang prayer po ni John sabi po dito, that we will prosper in all things and be in health just as our soul prosper. When our soul is prospering through our relationship with our God, sabi nga po, yung prosperity in all things, even in health, ay matatanggap po natin. Amen? And saan po yung, kumbaga, mauna dapat? Yung pong relationship natin sa Diyos. Our soul first should prosper. Amen po? Tayo po, yung kaluluwa po muna natin, mag-prosper siya and everything. At sabi nga po, di ba sa salita po ng Diyos sa Matthew 6:33, that if we will seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto us. Ano po yung mauuna dapat doon? Hanapin daw po muna natin yung kaharian ng Diyos, yung Kanyang righteousness, and everything. Ano man yung kailangan natin, idadagdag lang po sa atin. Hindi po tayo ang maghahabol. Hindi tayo yung maghahanap. Hindi po tayo yung, kumbaga, magsisik ng, yun nga, nung mga bagay na meron sa mundong ito. Bakit po? Sabi po ni Lord dun sa Matthew 6, na kung ang mga ibon, di ba po, hindi sila nagtatanim, pero sila ay pinakakain ng Diyos, di ba po? Kumbaga, ibig sabihin po, when we prioritize our relationship with God, ito pong peace that passeth all understanding, ito pong shalom na to, ay matatanggap po natin. And that is the plan of God for us. To have the peace that passeth all understanding, to have that shalom, yun nga po, nothing missing, nothing broken sa buhay po natin. So, ang next po is, sabi nga po, and not of evil. Kumbaga, yung pong plano po ng Diyos sa atin ay hindi po para sa ating ikakapahamak. Di ba po? Kumbaga, sabi nga po, not for our disaster.
ang plano po ng Diyos is for our good. Amen? Kaya nga po sabi po sa Romans 8:28 that all things work together for good to those who love God and to those who are called according to His purpose. Kumbaga, even yung mga bad things po na nangyayari sa atin, it's all part of the good things na plano po ng Diyos. Diba? Kaya nga po si Joseph, the story of Joseph, kung makikita po natin, di ba, na binenta po siya ng mga kapatid niya, pinagplanuhan siyang patayin, di ba po, kumbaga, nakulong siya, at ang daming mga nangganap sa buhay po ni Joseph. And yet, nung nakaharap niya na po yung mga kapatid niya, ano pong sabi niya? Kung daw pong plinano nila yung mga bagay na yun para sa kanyang ikasasama, sabi nga po, God turned those evil into good for his life. Di ba po? Kumbaga, tinurn ng Diyos yung mga pangit na sitwasyon na yun sa buhay ni Joseph para po ma-save niya ang kanyang pamilya. So, may plano pa rin po ang Diyos. So, tayo po, di ba, may mga times na, I believe, lahat po tayo dito, maaring nag-fail na po tayo, nadapa tayo, na-discourage tayo. Kumbaga, may mga bagay na naranasan tayo in our walk with the Lord. Pero po, sabi nga, those are still in the part ng plano po ng Diyos sa buhay natin. Because, maari pong may mga inayos na kaisipan si Lord sa atin, may mga tinanggal siya na mga bagay na dati po nating paniniwala na hindi naka-align sa Word of God, or maari pong may itinuro po ang Diyos sa atin na kung paano po tayo magpakumbaba, paano po tayo magpasakop sa Diyos, humingi ng guidance sa Diyos, di ba po? Kumbaga, all those things na akala po natin ay hindi maganda, di ba? And yet, still, it's in the eyes of the Lord, part po siya ng plano niya for us. It's not for evil, but it's for our good. Amen po? At sabi nga po ay, ayan, kumbaga nais po ng Diyos na lagi po nating alalahanin, if we, even when we are in the darkest days of our lives, hardest parts, or we are facing tough moments sa buhay po natin, let's remember, lahat po ng nangyayari sa buhay natin ay part ng, kumbaga, may magandang plano ang Diyos. Even nga po, minsan yung mga self-inflicted problem natin, di ba? God still make a way, even there seems to be no way. Amen po? Kumbaga, may mga bagay po na minsan, kagagawa natin, sarili nating ano po, kaya napapalo po tayo ni Lord, meron tayong mga nagagawa na, kumbaga, hindi po kalooban ni Lord sa buhay natin, and yet, kaya po ni Lord na i-turn yung table na hindi po siya para sa ikasasama natin, pero po sa ikabubuti natin. Amen? Yung mga bata po, bakit po ba natin, mga magulang po dito, bakit po ba natin sila napapalo? Diba? It's for their own good. Amen po? Para hindi nila ulitin yung mali nila. Para itama po nila, magkaroon sila ng kaisipan na mali pala po yung ginawa nila, kaya po hindi na nila ulit gagawin. Ano po? So minsan, God allows us na dumaan sa mga ganong sitwasyon for us to remember na hindi pala po ito yung kalooban ni Lord, and God has a greater way, best way for us. So, ayan po. Sabi nga po ay, ayan. So, minsan po may mga nagagawa po tayo na because it's our own decision that harms us. Pero po, ang plans ni God for us is not to harm us. Amen? It's not for the evil. Kaya po, sabi nga po dito, the victory over the future happens in the past. It's our history with God that gives us peace and confidence. Sabi po ni Prophet Dr. Sharon Stone, kilala po ba natin siya? She's one of the, generals of the body of Christ na sa season po natin ngayon. Maliit lang po siya na babae, pero po, she is a giant in the eyes of God. At napakarami niya na pong prophets na train din as well.
habang pinag-aaralan ko po ito, bigla pong nag-struck ito sa akin, yung pong pinost niya. Ayan. Sabi niya po dito, God brought you through everything you have been through for a reason. Amen? Yun nga po, katulad na nabanggit natin kanina, merong plano pa rin si Lord sa kabila ng lahat ng pangit na nangyayari. Not just so you could survive it, not just so you could have a testimony to share one day, but He brought you through it because you are going to need it. Sabi niya po, your history with God is a weapon. So, sino po dito ang mga meron ng experience with the Lord? What I mean is, maari pong may ginawa na si Lord sa buhay mo. Some part of your life, naranasan mo yung healing power ng Diyos, yung deliverance niya sa buhay mo, yung goodness niya, yung faithfulness niya. Sabi po dito, sabi po ni Dr. Sharon, your history with God is a weapon. Ano pong ibig sabihin nito? Sabi po dito, kumbaga, nais po ni Lord na wag nating kalimutan yung pong mga ginawa ni Lord sa buhay natin. Alam niyo po ba, ang mga Israelita po, tuwing may ginagawa pong miracle si Lord, at even nung tumawid po sila sa Red Sea, bakit po nagpagawa ng ano pong tawag doon, yung stone, di ba? Yung 12 tribes of Israel, gumawa sila nung patong-patong na stone. Ano po bang tawag doon? Nakalimutan ko po yung pinaka-term sa Bible. Bakit po? For them to remember, pag po dumaan ulit sila doon, maaalala nila, ay pinatawid tayo ni Lord sa Red Sea. Bakit po, pag po may ginawang mga bagay nun ang Panginoon sa mga Israelites, sinasabi po ni Lord sa mga Israelites na, sabihin nyo ito sa mga susunod yung generation. Kumbaga, pinapasalin-salin ni Lord to the next, and the next, and the next, and the next generation. Bakit po? Para hindi natin makalimutan ano po ang ginawa ng Diyos. Because it's our weapon. Sabi po ni Dr. Sharon, and sabi nga po, and God is handing it to you right now. When troubles comes, people with no history with God panic because they all can see is the problem in front of them. Pag daw po yung mga tao, wala silang history with God. Ano po ibig sabihin? Wala silang experience with God. Wala silang personal encounter with the Lord. Madali pong, yun nga po, parang kumbaga example, yung puno na hindi malalim ang kanya pong ugat, pag po dumaan ang bagyo, natutumba agad. Nabubuwag po agad. Same holds true with us. Nasabi nga po, pag daw po, wala tayong history sa Panginoon, pag po dumating ang mga troubles, ano po sabi doon? Nagpapanik. Let's assess ourselves this morning. Pag po may kinaharap tayo ng problema, ano po yung respond natin? Ano yung first respond natin? Ako po personally, gusto ko pong i-share to sa inyo, pero hindi na po ako mag-go into detail. Every time po na meron po akong kakaharapin na isang bagay, and kumbaga, hindi na siya actually, parang bago. Kasi, simula po nung nag-work ako, nung nagkaroon ako ng sariling pamilya until now, kumbaga parang, lagi ko po siya na-experience, pero every time na dadating po yung pagkakataon na yun, yes, I'm praying to the Lord. Talagang humihingi po ako ng tulong sa Panginoon. Pero po, in my heart, sometimes nagki-creep in yung fear, yung doubt na, Lord, ano pong gagawin namin? Saan namin to, ganyan, ganito. Kumbaga, pero po, I'm fighting that fear. Lagi ko pong sinasabi, Lord, kumbaga, etong fear, etong doubt na to, ay hindi ko po binibigyan ng puwang sa puso ko, and I still choose to believe that you are my God, that you are in control of everything. At yun nga po,
kumbaga, the enemy wants to do something sa puso po natin, sa isip natin that will cause us to to panic, to stumble, di ba? Na kumbaga, mawala po yung focus sa Panginoon. Pero yun nga po, kaya po nung mabasa ko to, sabi ko nga, Lord, thank you for letting this woman of God to share this for me to be reminded na yung ginawa mo noon ay kailangan ko palang panghawakan for me to stand right now or pag may dumating pa ulit na ganitong sitwasyon, that is my weapon na pwede kong sabihin sa kaaway na hindi na ako matatakot, hindi na ako magkakaroon ng doubt, hindi na ako magkakaroon ng fear. At sabi nga po dito, but when you have history with God, you process problem differently. Tama po ba? Bakit? Kasi na-experience mo na po ang Diyos dati. Naalala ko po, nagkasakit po ako yung shinare po ni Rev, no? Naalala niyo po yun na nung ako po ay 16 years old, bago po ako ma-hospital, that Sunday, tinestify po ni Rev sa church na for 16 years, wala pong na-hospital sa aming mga anak. And praise be to God. At kinabukasan po, nasa ospital po ako. Ako po ay sinimulang lagnatin na yun nga po, hindi ko po, ubo na po ako ng ubo dahil po, ayun nga po, inflicted problem po yung ginawa ko sa sarili ko. Ako po ay nag-CCAT that time. I was high school during that time. Di ba po, ang kapal-kapal po nung po tawag doon, nung fatigue na uniform sa CAT. Pagka-uwi ko po, papasok pa lang po ako ng bahay, naguhubad na po ako ng fatigue. At pagkahubad ko po, tatapat na po ako sa electric fan kasi gustong-gusto ko po yung hangin dahil napakainit po talaga ng fatigue. And eventually, nagkaroon po ako ng weak lungs. At yun nga po, natamaan yung baga ko, nilagnat ako, ayun nga po, in short, na-hospital po ako. At alam niyo po ba, habang nung nasa ospital po ako, nagtanong po si Rev kay Lord, at ito po ay nakwento niya na po, at doon ko lang po nalaman, nung first time ko po itong marinig, tinanong niya po, Lord, kaka-testify ko lang na walang na-hospital sa mga anak ko, at eto ngayon, nasa ospital kami. Tapos, tinuon po ni Lord yung kanyang mata doon sa pintuan ng room po namin kung nasaan ako. At ang nakalagay po doon ay ito pong verse na to. Kaya po, ito pong verse na to ay buhay na buhay din po sa buhay ko. Nasabi nga po, alam po ni Lord ang kanyang plano sa akin. Kahit na ako'y na-hospital po during that time. Sabi nga po, ito po yung pinanghawakan ko, His plans for me is a plans of peace and not of evil to give me a hope and a future. Yun nga po, kumbaga, and then after, nung nag-work na po ako, dahil ako po ay sa admin po ng church no nagtatrabaho, pastoral conference po namin, papunta po kami ng Brunei. At dahil po yung manuals ay bawal po naming bitbitin sa airport ng pagpasok po ng Brunei, dahil po ang Brunei po is a Muslim country, bawal pong makakita ng word na Jesus or about, about God na yun, mahuhuli po. So, ang ginawa po, ang binigay po sa aming wisdom nung aming mga, head dun sa, nagdala lang po kami ng printer. Sa Brunei po kami nag-print. So, kumbaga para pong advance party kami. Parang nauna po kami ng 5 days po yata or 1 week. At doon po kami nag-print. Alam niyo po ba na minsan po, nasasabayan po namin yung printer na walang tulugan kasi po ilang manuals po yung kailangan naming i-print out. At napakarami pong pages na yon. Pag uwi po dito sa Pilipinas, iba na po yung pakiramdam ko. Dahil during that time po, halos grabe po yung puyat, yung pagod, dahil during the conference po, kami rin po yung kumikilos, ganyan. And then, yun nga po, pagbalik ng Pilipinas, sinimulan po ulit akong ubuhin. At grabe po yung ubo ko. During that time, tuwing umuubo po ako, ang naaalala ko po, yung nasa ospital po ako.
At alam niyo po ba, during that time, nagki-creep in po ang takot sa puso ko na, Lord, ayoko nang ma-hospital ulit, na parang ayoko na pong mangyari ulit. At alam niyo po ba kung gaano ako kalusog ngayon? Dumating po sa point na grabe po ako kapayat. As in talaga po yung neck bone ko, talagang litaw na litaw. Tapos po yung mukha ko po, as in talaga po ang payat-payat ko po during that time. Sabi ko, Lord, ayoko na po mangyari. And yun nga po, praise be to God, hindi pa ako na ospital. At ayun naman po yung ginawang way ni Lord para po ako mag-resign na sa office dun sa JLY dahil dadalhin na pala po ako ni Lord dito sa Cavite. Kung makikita po natin, even those mga pangit po na sitwasyon are plan of God sa buhay ko po dahil dinadala na po ako pala ni Lord sa next destination ko. Dahil kung hindi po ako nagkasakit during that time, baka po hanggang ngayon ako po yung nasa JLY pa rin po, nandun pa rin po ako. Bakit po? Kasi alam po ni Lord na pag po naglingkod ako sa Kanya, hanggat wala po siyang next direction sa akin, hindi po ako umaalis kung saan po ako nilalagay ni Lord. And ayun nga po, balik lang po tayo dito. That is a testimony of how God moves, how God plans sa buhay po natin. At sabi nga po dito, yan nga po, but when you have history with God, you process problem differently. At sabi po dito, you look at what is in front of you and you say, I have seen this pattern before. God delivered me then, He will deliver me now. You don't collapse. You recall. Sabi po ni Dr. Sharon na yun nga po, kumbaga, pag nakita po natin yung pattern, di ba, we can say na, Lord, provide mo to sa akin dati, you can provide it again today. Lord, dineliver mo ako sa ganitong sakit dati, you can deliver me again today. Bakit po? Because our God is the same yesterday, today, and forever. Amen? Ang Diyos po natin ay hindi nagbabago. Kung paano po siya kayang gumawa ng himala sa buhay natin dati, He is still the God who can still do miracles into our lives until today. Amen po? At sabi nga po, yun po, when David stood before Goliath, nobody in the valley gave him a chance. Kasi po, even yung mga kapatid niya, pinagtatawanan siya, di ba? They look at the size of the giant and calculated defeat. Ang tingin po agad nila kay Goliath, wala, talo na tayo. Kumbaga, walang makakatalo kasi higante yan. At sabi nga po dito, David looked at the same giant and saw something completely different. He saw a pattern he already knew. Bakit po? Because nung nasa field pa po si David, di ba po, nakapatay siya ng bear, di ba po, nakapatay siya ng mga hayop na mga mababangis. Sabi niya po dito, God has shown up before, God would show up again. Amen po. Kumbaga, God will deliver him again. Ayan. That is what a history with God does to how you see things. You hold receipt. Di ba po, pag po nag-grocery tayo, may binibigay na resibo. Bakit? Para kung sakali pong may mali sa nabigay sa'yo, o kaya, kumbaga parang alam mo na pwede mong ipapalit, di ba? Meron ka pong resibo na hawak. So, same holds true po. Our experiences with God is our receipt. Amen po, na pwede nating panghawakan. At sabi niya nga po dito, God was faithful yesterday, He is faithful today. Amen po, ang Diyos natin ay tapat noon, tapat ngayon, at tapat magpakailanman. Hindi po siya magbabago. Tayo lang po ang nagbabago. Amen? Tayo lang po ang minsang nakakalimot. Tayo lang po ang minsan na, kumbaga, hindi nagiging faithful kay Lord. But God will always be faithful. Amen? And so sabi nga po, ayan, ayan po yung kumbaga napakagandang message na, yun nga po, kumbaga, na natanggap ko, and I believe some of us, I believe na gusto rin po ni Lord na ma-receive po natin itong bagay na to. Na yun nga po, yung experience natin kay God before, we can hold on it. We can, kumbaga pwede po natin siyang lagi nating alalahanin. Sabi nga po, di ba, pag po we remember how God do into our lives, yung goodness ni Lord, yung faithfulness niya,
hindi pwede pong hindi tayo magpapasalamat sa Kanya. Hindi tayo pwedeng hindi magpupuri sa Kanya. Hindi tayo pwedeng hindi maglilingkod sa Panginoon for all He has done sa buhay po natin. Amen? At ito po yung ano po natin, yung next po, balik na po tayo dun sa ano po. Ayan, sa hope and a future. Ayan, papasok na po dito tayo din sa hope and a future. Alam niyo po ba, itong future, sabi nga po, it's ano po, from, kumbaga, Greek word na ahirit, or Hebrew ancient word na ahirit. Sabi nga po dito, yung thought po nito is, ano po, the concept of this word is behind. Bakit po kaya ganun, no? Future, pero behind. Yung pong Hebrew concept po nito, yung philosophical meaning. Sabi nga po, an ancient Israelites conceptualized time like a person rowing a boat. That they could look ahead at the past because it had already happened and was visible. But the future ahirit was considered behind because it was unknown and out of sight. So kung makikita po natin, yung future po, kumbaga sa Israelites, ano po, kumbaga ancient concept po nila, philosophical meaning, yung pong future is nasa likod, behind. At ang sabi nga po, yung mga nangyari na or yung past, ayun yung nasa unahan. Bakit po? Because we can see our past. Parang katulad po nung nabanggit ni Dr. Sharon Stone, di ba? We can hold on to those promises ng Diyos. Pero sabi nga po, yung future is behind of us. Bakit? Hindi po natin nakikita eh. Kaya nga sabi nga parang yung nagro-row ng boat na nakikita mo yung pinanggalingan mo, pero yung pupuntahan mo, hindi mo nakikita. At sabi nga po, dahil ang Diyos lang po ang nakakakita what's in our back or what's going to happen in the future. Kaya nga po, sino po dito yung nakapanood ng yung Back to the Future? 'Di ba? Parang 'di ba parang ang ang kulit nung noong title, Back to the Future. Bakit ka babalik sa future? Parang ganito po yung concept niya. Na sabi nga po, ang future hindi natin nakikita, 'di ba? We don't know what will happen. Pero po sabi nga, because God holds our future at alam po ng Diyos ang future natin, we can fully trust Him completely. At sabi nga, paano po ba yung future natin? Talaga pong it's in our back, it's in our past. Kumbaga, ito po yung isang revelation na pinakita sa akin ni Lord. Bakit po? Lahat ng ginawa po ng Panginoon para sa atin, when He died on the cross, He forgave our sins. Di ba po, kinuha niya lahat ng kasalanan natin. He took our infirmities. Di ba po, He took all the curses upon Him na para po sa atin. He took our shame. Lahat po yun, kailan ginawa po ni Jesus? More than 2,000 years ago. Di ba po? It's in the past. Di ba po, kumbaga, sabi nga po, lahat yon tinapos na po ng Panginoong Hesus para sa atin. For our future, sa kalagayan po natin ngayon. Amen? Kaya po sabi nga, we can trust Jesus, we can trust God fully kasi ginawa niya na everything for us in the past. At ngayon po, ano yung dapat nating gawin? And even in the coming days, tanggapin. Sabi nga po, the finished work of our Lord Jesus Christ. Let's claim fully what Jesus had done for us. Amen? Na kung may sakit tayo, tinapos na ni Lord yung sakit at karamdaman, kinuha niya lahat yon sa krus ng Kalbaryo. We can claim our healing. Amen? Kung ang kaaway nagkikreep in ng defeat, ng hindi ka magtatagumpay sa buhay na to, we can get the promise of God na the Lord has made us victorious, triumphant through our Lord Christ Jesus. Diba po? Lahat ng ginawa po ng Panginoong Jesus nasa past. Pero po, para yun
sa ating future. Amen? Kaya nga po, sabi nga, kaya po maganda ang future, ang plano ng Diyos para sa atin. That's why we can trust Him. Amen po? Kaya pwede tayong magtiwala sa ating Diyos na buhay na whatever future that we have, alam po natin na maganda ito. Amen? Kahit na sabi nga po dito sa mundong ibabaw na to, God can give the best future for us. At alam niyo po ba, ang the best future na we can look forward, na yung sabi nga po sa salita ng Diyos, pag nagkaroon na po ng banqueting celebration sa kalangitan, amen, yung harpazo. At sabi nga po, another thing, pag nasa presensya na tayo ng Diyos, kaya po yung mga umuuwi, kumbaga yung nagkakaroon po ng near-death experience, bakit nila sinasabi na, bakit niyo pa ako pinabalik? Ang ganda-ganda na doon. Ayoko nang bumalik. Alam niyo po ba, that is the truth. The best place we could ever go ay wala pong iba kundi sa presensya po ng ating Diyos. That is in the arms of our God. Amen? Sabi nga po, kahit na makita natin yung pinaka-best scenery, best place sa mundong ito, wala pong mas hihigit sa piling po ng ating Diyos. That is the best place na pwede po nating mapuntahan. Amen? At sabi nga po, ayan po yung plano ng Diyos sa atin to give us a hope and a future. Yung future na, sabi nga po ay, although hindi natin nakikita, ang kailangan lang po nating gawin is yun nga po, to walk by faith and not by sight. Amen po? Kaya nga po, sabi nga po sa salita ng Diyos, the just shall live by faith. Hindi po tayo namumuhay according to what we see, according to what we hear, according to our feelings. Amen? We should walk by faith. Amen po? Yung buong pusong pananampalataya na dadalhin po tayo ni Lord doon sa destiny, sa future natin na maganda na plano niya po sa atin. Amen? At yun nga po, even the hope, sabi nga po, sino po ang hope of glory? It's Jesus. Amen? Sa Colossians 1:27, Jesus Christ in you, the hope of glory. Siya po yung, kumbaga, hope lagi natin. Kaya po sa mga totoong may relasyon sa Diyos, hindi po tayo nagiging hopeless. Tama po ba? Bakit po? Because God has a millions of ways. Kung ang plan A mo po ngayon ay nag-fail, plan B mo, nag-fail din. Plan C, plan D, hanggang may A to Z. Di ba po? Maraming plano po si Lord. Kaya we can trust Him. Amen? We can fully trust our God that He is the God who will bring us to the future. At sabi nga po sa Romans 15:13, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. So yun nga po yung pananampalataya po natin sa Diyos, that through the power of the Holy Spirit na pupunuin po ng Diyos yung puso natin ng pag-asa. Amen? Kaya si Nanay Evie may pag-asa pa. No, Nay? Hindi dapat nawawala ng pag-asa. Bakit? Dahil po, we have the hope of glory. Merong kayang gumawa ni Lord ng mga imposibleng bagay. Amen po? Imposible man sa mata ng tao, but in the eyes of God, nothing is impossible. Amen? Sabi po sa salita ng Diyos, I am the God of all flesh. Is there too hard for me? Tinatanong po tayo ni Lord ngayon, may mahirap po ba sa Diyos? Wala. Nothing is too hard. Nothing is too difficult to our God. And ito pa ang conclusion natin. Sabi nga po sa Isaiah 55, verse 8 to 11. Pwede po ba nating sabay-sabay basahin? Sabi po dito, Isaiah 55, verse 8 to 11. Sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater.
So shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the things for which I sent it. Praise God. Palakpakan po natin ang Lord. Nasabi nga po, His ways are higher than our ways, and His thoughts are higher than our thoughts. So, pwede po nating pagkatiwalaan ng Diyos for our future, for our, kumbaga, yung bukas natin. Amen? Although hindi natin alam what may come in our way, pero po, one thing is for sure, this promise of God, His plans for us is to give us peace, to give us hope, and a future. Amen po? Can we all stand into the presence of God this very morning? At meron lang po kami, ito pong kanta na to, habang ginagawa ko po ito ay, ito po yung talagang umaawit ng paulit-ulit po sa puso ko. Maaring some of us, this is your first time to hear this, pero hayaan po natin na ang awitin pong ito ay mangusap din po sa puso natin. Amen? Na let's trust God that He is our holy God, that He holds our future. He holds what lies ahead. Amen? Alam po ni Lord ang ginagawa niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Na hindi po siya nagbabago, hindi po siya nagkukulang. Siya po ang ating Diyos na tapat lagi, noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, O God. Lord, for this promise that you have given not only for the Israelites during their times, but Lord, we're claiming it, O God, na para din po sa amin itong pangako mo na ito, na Lord, that your plans for us is to prosper us, to give us a hope, to give us a future, O God, because Lord, you are our good, good Father. We just want to praise you, O God, this very morning. We just want to honor you, O God, and we reverence your presence, O God, here in this place. Hallelujah, hallelujah. Faithful God, Holy Lord, I can depend on you. The words that you have spoken will always stand forever. Surely will accomplish all your purpose and design. I worship you in reverence of your holiness. I honor and respect your integrity and righteousness. Holy, holy Lord, I adore you, Lord. My hope, my future, my destiny, none can compare with you. Minsan pa po, awitin natin. Oh, you are holy God. Holy Lord, you are faithful and true. Holy Lord, I can depend on you. The words that you have spoken will always stand forever.
compare. For the last time, I worship you. So I worship you in reverence of your holiness. I honor and respect your integrity and righteousness. Holy, holy Lord, I adore you, Lord. My hope, my future, my destiny. My hope, my future, my destiny. My hope, my future, my destiny. None can compare with you. Oh yes, so holy God, we stand, oh God, in reverence of who you are, of your righteousness, of your faithfulness, of your holiness. Father, we thank you, oh God. Lord, for your plans for us, oh God, is the plans of peace and not of evil. Lord, your plans for us, oh God, is to prosper us, oh God. Lord, is to give us, oh God, your shalom, oh God. That, Lord, as our Lord Jesus Christ finished it all on the cross of the Calvary, Lord, lahat po, Panginoon, ng aming kasalanan, ng aming sakit karamdaman, Lord, lahat po, Panginoon, ng mga hindi mo dinisenyo para sa amin ay tinanggal na po, Panginoon, ng aming po, Panginoong Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, God. And Lord, by your word, by your promises, oh God, Lord, we know, oh God, that you have a good future, a good, oh God, a good hope, oh God, Lord, sa buhay po ng bawat isa. Even our destiny, oh God, is in your mighty hands. Father God, salamat po, Panginoon. Dahil, Lord, tapat ka po na hindi ka nagbabago. Ikaw ang aming Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, kung paano ka kumilos, oh God, Lord, noong unang panahon, oh God, Lord, ganun din, Panginoon, sa aming mga buhay noong mga nakaraan. You are still the God who can do miracles. You are still the God who can do wonders, oh God. You are still the God, Lord, yes, oh God, who can do new things into our lives, oh God. And Lord, makita mo ang aming mga puso na buong pusong magtiwala, oh God, Lord, sa iyo pong plano, sa iyong layunin, sa amin pong buhay. Though, Lord, we don't know what can happen tomorrow or in the future, but Lord, one thing we know, Lord, we can fully trust you, oh God. We can fully depend on you, oh God, because, oh God, your plans for us, oh God, is a plans of peace, oh God. Lord, a good future, oh God, and a hope, oh God, that comes from you. Father, we thank you, oh God. We thank you for your word. We thank you for this promise, oh God. Even, Panginoon, lahat ng pangako mo, oh God, na ibinigay mo na sa amin, Holy Spirit, help us to remind, oh God, to remind ourselves, oh God, na Lord, ang mga ginawa mo para sa amin noon, oh God, ay lagi naming panghawakan, alalahanin, oh God, that, Lord, gratefulness, Panginoon, sa aming mga puso ay lagi naming maranasan, oh God, ang laging magpasalamat sa iyo, magpuri at sumamba sa iyo. Salamat, O Diyos, maging Panginoon, sino man po sa mga kapatid at magulang ko, oh God, nakasama sa umaga pong ito, na dumating sa punto na kanilang buhay, oh God, na Lord, na naramdaman nila that, Lord, their situation is already hopeless, that, Lord, ang kanila pong mga kalagayan ngayon, Panginoon, ay wala ng lunas. Father, I pray, Holy Spirit, minister to them, oh God. You are the hope of glory. Give them the hope that comes from you, oh God. Give them, oh God, Lord, yes, oh God. Lord, remind them of the things that you have done towards them, oh God. At Lord, maalala nila, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos, na wala pong imposible sa iyo. Walang bagay na hindi mo kayang gawin, oh God. At Lord,
makita mo po ang kanilang pananampalataya sa iyo, God. Dahil, Lord, sa aming pananampalataya, tinitignan mo, Panginoon, ang aming mga puso, O God. At sa pamamagitan nito, O God, na malayang makakakilos ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa buhay po ng bawat isa. Father God, I pray, O God, Lord, yes, O God, restore unto them the joy of their salvation, O God, and renew a right spirit within them, O God. Lord, whoever they are, O God, Holy Spirit, we pray, minister to them, O God. Touch their hearts, O God. Touch their soul, O God. Touch their spirit, O God, once again, O God. And renew, O God. Renew, O God, that first love that they have towards you, O God. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon. Yes, O God. Yes, O God, sa mga kapatid at magulang namin, Panginoon, na may sakit at karamdaman, O God. Father, we pray, O God, release forth your healing touch, O God, over their body, from the top of their heads down to the sole of their feet, O God. In the name of Jesus, let your power, O God, Lord, yes, O God, move upon their lives, O God. Lord, salamat, Panginoon. Yes, O God, distance, O God, is not a hindrance from you, O God, para po makakilos ka, O God. Salamat, Panginoon. Yes, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, release forth, O God, Lord, your power, O God, Lord, sa mga kapatid at magulang namin, Panginoon, na, Lord, physically, emotionally, spiritually na nanghihina, O God. Lord, those who have feeble knees and weakened hands, O God. Lord, yes, O God, let your word that have hidden into their lives, O God, Lord, yes, O God, ay muli, Panginoon, ma-stir up, O God, at Lord, palakasin, Panginoon, yes, O God, ng iyong salita, O God, ng iyong kapangyarihan, ng banal na Espiritu, O God, Lord, ang mga kapatid po namin ito, O God, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, O God. Yes, O God. Hallelujah, hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. So I worship you in reverence of your holiness. I honor and respect your integrity and righteousness. Holy, holy Lord, I adore you, Lord. My hope, my future, my destiny, none can compare with. For the last time, let's say to our God, I worship you in reverence of your holiness. I honor and respect your integrity and righteousness. Holy, holy Lord, I adore you, Lord. My hope, my future, my destiny, none can compare with you. Yes, God. None can compare with you, O God. And no one, nothing ever can compare with you, O God, because you alone, O God, our King, our God, our Lord, our Savior, our Redeemer, O God, Lord, our Deliverer, O God, Lord, you alone, O God, Lord, hold our world into your hands, O God, and nothing can separate us from your love, O God, nothing, no one can separate us from your love, O God. Father, we thank you, O God, we thank you, O God, we thank you, Jesus. We thank you, Father God. We thank you, Holy Spirit. Lord, yes, oh God. Yes, oh God. Yes, oh God.
Hallelujah, hallelujah. We praise your name, O God. We worship you, O God. We adore your holy name. Thank you, O God, for this day. Lord, salamat, O God, sa umaga pong ito. Patuloy, Panginoon, na sa iyo lamang lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng kaluwalhatian, lahat ng karangalan, Panginoon, ay para sa iyo lamang po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, dahil ikaw ang aming Diyos, ang aming mabuting Diyos, O God, na hindi kami pinagkukulang, hindi kami, Lord, iniiwan, ipinababayaan, at salamat, Panginoon, dahil tapat ka po sa iyong salita. Tapat ka sa iyong mga pangako, O God, na Lord, we can always hold on to your promises and we can be secured, O God, in your word, in your promises, because you are faithful and you are true. We love you, Jesus. We love you, Father God. We love you, Holy Spirit. In Jesus' mighty name, these things we pray. And all the people of God says, Amen and Amen. Praise God po. Thank you. I believe. Okay, tayo po ay dadako na po sa isa pang bahagi ng ating pagsamba sa atin pong Panginoon. At ito po ay ang gawain ng pagkakaloob or pagbibigay. Katulad nga po ng ating narinig at ng ating pong team verse sa buwan na ito for Jeremiah 29:11, for I know my plans for you, plan to prosper you and not to harm you, plan to give you hope and a good future. Ayun po, maging sa lahat pong aspeto ng ating buhay, alam po ng Panginoon, may plano na po. May plano na po ang Lord sa ating buhay simula pa sa umpisa. At even po sa atin pong pamumuhay, sa atin pong pinansyal. Alam po natin, sabi po ng salita ng Diyos, kalooban ng Panginoon na tayo ay pagpalain. Dahil po, sabi nga doon, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan and ability to create wealth. Yun po. Kaya po, ayaw po ng Panginoon na ang kanyang anak ay naghihirap. Hindi po. Kung tayo man po ay nakakaranas ng mga kahirapan sa mga panahong ito o sa ating buhay, siguro po ay tayo rin ang may kagagawan. Dahil po maganda ang plano ng Panginoon. Ang ano nga lang nun po, dapat po ay tayo susunod sa kanyang kautusan. Doon po sa kanyang mga decree. Dahil lahat pong bagay, lahat po ang Panginoon po ay laging mayroong decree. Lagi po siyang may kautusan na dapat nating sundin. Gayon din po, upang tayo maging masagana, dapat po ay gawin po natin yung mga iniuutos ng Panginoon. Katulad po sa pagbibigay, na kung saan magbigay din po tayo. Magbigay po tayo, lalo na po sa gawain ng Panginoon. Maging bukas po ang ating palad sa pagbibigay. Dahil sabi nga po ng Panginoon, ang nagbibigay ay kung ano ang iyong ibinigay, yun din po ang iyong tatanggapin. Pero higit pa at siksik, liglig at umaapaw. Katulad po ng sabi ng Panginoon sa Luke 6:38. Kaya po sa oras na ito, hindi ko na po masyadong elaborate dahil alam ko na po na tayong lahat ay mga tatagal ng Kristiyano. Alam ko pong nararanasan po natin ang pangako ng Panginoon na kapag tayo po ay sumunod, ibinigay po natin ang ating tithe sa Panginoon, ang 10% bahagi ng ating pong mga tinatangkilik o kinikita. At sabi nga po ng Panginoon, ang atin pong mga pinagkukunan ay aalagaan niya. Hindi po masisira, hindi po hindi po makakanti ng kaaway kung ano po yung pinagkikitaan natin. Dahil po, tapat tayo sa pagbibigay. At yun naman pong offering, kung sabi po, doon po ang basihan ng Panginoon kung paano tayo pagpapalain. Ang sabi nga lang po ng Panginoon, dapat tayo ay maging grateful, ayun pong
nandun yung kagalakan sa atin pong pagbibigay. Maging great po, maging ano po tayo, tapat po tayo sa ating pagbibigay. At hindi po masasayang kung ano man po ang ating ibinibigay. Lalo na po sa gawain ng Panginoon dahil alam naman po natin na ang mga kaloob na ibinibigay natin ay ginagamit po ito sa katulad po ng sabi ng Panginoon, ginagamit po ito sa ating gawain upang patuloy na mapunan ang mga pangangailangan ng church upang ang kanyang salita ay maihayag hindi lang po sa atin dito kundi sa iba-ibang lugar. Kaya po sa oras na ito, magkaroon po tayo ng desire na gawin ang kalooban ng Diyos. Ibigay po natin ang para sa Diyos, ang atin pong tithes and atin pong offering. At atin pong bantay, tingnan po natin ang katapatan ng Panginoon. Hindi po talaga magkukulang ang Lord dahil siya po ang Diyos na pinagmumula ng lahat ng kung ano ang meron tayo. Kaya po, manampalataya lang po tayo at sumunod po tayo sa Kanya upang maranasan po natin yung magandang plano ng buhay ng Panginoon na tayo po ay magkaroon ng masaganang buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po ng marami, O God, dahil Ikaw nga po ang may-ari ng langit at lupa. At Lord, Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin, umibig sa amin, O God, na kung saan, Panginoon, ang magandang plano mo sa aming buhay noon pa man ay naandyan na, Panginoon, O God, hallelujah. Na tunay nga po ang kalooban mo sa bawat isa sa amin ay buhay, naganap, masagana, Panginoon, O God, hallelujah. Kaya, Lord, hallelujah, sa oras na ito, sa amin pong pagbibigay, O God, susundin namin ang kautusan mo, Panginoon, O God, na bigay namin sa iyo ang ikasampung bahagi ng amin pong mga tinatangkilik, O God, hallelujah, at mag-offer kami, Panginoon, O God, ng may kagalakan, O Diyos, O God, dahil dun ka tumitingin, Lord, sa amin pong pagsunod, O God. Hayaan mo na ang pananampalataya namin, Panginoon, sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita, ay amin pong maiakto, Panginoon, O God, sa pamamagitan ng amin pong pagbibigay, dahil alam namin, Panginoon, hindi mo kami pababayaan, hindi mo kami iiwanan, O God. Lord, alam mo ang aming mga pangangailangan, pero once, O God, na kami sumunod sa iyo, Panginoon, O God, doon namin makikita ang katapatan mo, Panginoon, O God, kung gaano ka kadakilang Diyos sa buhay po ng mga anak mo, na tunay nga pong nagtitiwala at sumusunod sa iyo. Kaya Lord, pagpalain mo ang aking mga kapatid sa oras na ito, hayaan mo, O Diyos, O God, na kami magbibigay ng walang pag-aanlinlangan, O God, hallelujah, upang patuloy ka naming mapapurihan at maparangalan. Pagpalaan mo po, Diyos, ang mga perang ito, Lord, na malilikom, O God, at katulad nga po ng iyong sinabi, Panginoon, O God, magamit lang ito para sa ikalalawak ng iyong gawain dito sa lupa. Makaabot sa madaming kaluluwa, Panginoon, na nangangailangan ng iyong pagliligtas at ng iyong pag-ibig, Panginoon. Lord, salamat po ng marami, Panginoon, O God. Hallelujah. Siluhan mo po ito na yung kabanal-banalang dugo, Diyos, at sa anak mo na naghahawak nito, O God. Salamat sa buhay niya, Lord. Give him the knowledge, the wisdom, Panginoon, O God, kung paano nga po ito, Panginoon, gagamitin. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen. Sige po, dadako po tayo sa ating announcement. On July 24 po, Friday, 8 p.m., dito po sa J. Blue Main Worship Hall po, we will have our Night of Worship, Word and Prayer. Sabi nga po, 2 is better than 1. How much more po kung sama-sama po tayo na mananalangin po sa ating Panginoon sa darating pong Friday. Kaya we are inviting everyone po na mag-join po tayo sa ating pong Night of Worship, Word and Prayer. J. Blue Molino Youth Service po on July 25, Saturday po, 1 p.m. Dito din po yan sa J. Blue Main Worship Hall. Every Thursday po at 7 p.m., Dasmariñas Bible Study po. Aalis po ang atin pong service ng 6 p.m. Kaya po, ang mga sasama po should be here po sa church at 6 p.m. po. And please don't forget to like, follow, and subscribe our social media accounts, Facebook and YouTube, Jesus Be Lifted Up Church, and Instagram at JBLU_church. Sige po, tayo po ay inaanyayahang tumayo para po sa ating panghuling panalangin. Sige po, tayo po yung muling magpasalamat sa ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Na-bless po ba tayong lahat sa katuruan ngayong umaga? Amen. Excited po ba tayo sa mga plano ng Diyos para sa atin? Yes. Amen. Thank you, Lord. Marami pong salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Kung saan, Panginoon, pinadama mo muli sa amin ang iyong pagmamahal, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga plano mo sa amin. Bagamat, Panginoon, hindi pa namin ito nakikita, Panginoon. Alam namin at pinagkakatiwalaan namin ang mga plano mo para sa bawat isa, Lord God. Turuan mo lamang po kaming maging mapaghintay at turuan mo po rin kami, Panginoon, na huwag naming mapangunahan kung ano man ang plano mo sa bawat isa, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong mga plano na hindi natatapos, sa iyong mga pagmamahal, Panginoon, na lagi mong pinadarama sa bawat isa. Lord, maraming pong salamat sa umagang ito, sa iyong presensya, sa aming kalagitnaan. Pinadarama mo, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Thank you, Lord God. Hallelujah. Ganon din sa nagturo, Panginoon, si Pastora Shi.
Ibalik mo po ang nawalang lakas sa kanya, Panginoon. Siksik-liglig umaapaw na biyayang pagkaloob mo sa kanilang pamilya, Panginoon. At ang buong linggo na ito, na darating, Panginoon, ito'y pinagkakatiwala namin sa iyo. Katulad ng plano mo sa amin, Lord, pinagkakatiwalaan ka namin sa lahat ng bagay. At ibinabalik namin ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa nag-iisang pangalan mo lamang po, Jesus. Amen.